malakas at malusog ang ating pangangatawan. And then after that, I will be sharing with you the business proposal of SMH. Napakaganda po ng business proposal na ito. Very simple to do, very affordable, at napaka-profitable ng ating negosyo. Kaya dyan iikot ang ating kwentuhan. Ano ko lang po ito saglit nawala yung ating shared slides. Ayan. Okay, gaya po ng na-mention ni Ma'am Jing, ang pangalan ko po ay Jonathan Torres, Tawagin nyo na lang ako sa aking nickname na John, J-O-N, Kaya mamaya po, kung meron kayong gustong itanong, you can call me by my nickname, you may raise your hand para sagutin yung mga katanungan po na yan, But I would just like to request, i-reserve natin yan at the end, kasi baka yung questions ninyo masagot ng mga susunod na mga slides, para magtuloy-tuloy lang po yung ating kwentuhan. Tapos isa pa, meron lang po akong konti kasing problem when I speak in front. Number one, pasensya na ho kayo, hindi ako marunong magsalita ng local dialect. Okay lang naman, naiintindihan naman natin Tagalog at napapractice na sila. Tama. Yan ang isang challenge natin ngayon. Pangalawa, every time I speak, kasi sabi nila, mababa daw po yung boses ko. So when I speak, napapansin ko rin, maraming nakakatulog. Pagka ako po ay nagtutok, sayang yung time na pinunta natin dito, kung mapapapikit ang inyong mata at makakatulog po kayo. So inisip ko, ano bang solusyon kaya dito para walang antukin? Meron po akong na-discover na magic word para pag narinig to ng mga inaantok, magigising sila. Ganito po, gagawin natin para hindi tayo makatulog at makinabang sa ating presentation ngayong hapon. Pag ako po ay nakakita maya-maya na pumipikit-pikit na ang mata at parang inaantok-antok na, ang sasabihin ko po ay, hey, hey, hey. At kung kayo po ay gising at nakikinig, sabihin nyo lang po, sagot lang kayo, ho, ho, ho. Okay ba yon? At kung alam ninyo, yung katabi ninyo ang inaantok, pakilakasan nyo ng konti, Yung ho, ho, ho ninyo. At pag sinabi kong ho, 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 sabihin nyo naman, hey, 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 Okay ba yon? Para mapakinabangan, napakaganda po, life-saving yung information na papakinggan natin ngayong hapon. Practice nga lang po tayo, maya-maya, halimbawa, nakita ko sa gilid-gilid, sa bandang gitna, sa likod, may pipikit-pikit. Sasabihin ko po ganito, hey, hey, hey! Ho, ho, ho! Hey, hey! Yan, pakilapit doon sa katabi. Sayang imagine mo, iniwan mo yung labahan mo. Diba? Ang dami mong gawain, hindi mo pinospone mo para makinig, tapos pagdating dito maaantok lang tayo, yan lamig. Maganda aircon ng Jollibee dito, Okay, so let's begin. Na-mention na po kanina ni Ma'am Amy, kung sino yung owner natin, but I would just like to give you something about information about the owner. Si Mr. Danilo Suico, ang ating pinaka-leader, siya yung President and CEO. Una ko po siyang nakilala, 2007. Meron isang Malaysian company na nag-set up dito sa Pilipinas. Ako po nung time na yon ay management. Ako po yung Vice President for Marketing nung Malaysian company na yon. Ang owner po nun, ang owner ng Lotto sa Pilipinas. Si Tan Sri Vincent Tan, So siya yung owner. Ngayon, hindi ko kilala si Sir Danny, Manila-based ako, Davao siya. Nagkaroon ng trip incentive sa Malaysia, 5 days and 4 nights. Nag-qualify si Mr. Danny Suico. Doon kami unang-unang nagkakita. Kasi nagkasama kami doon sa accommodation ng hotel. Iisa yung hotel na kung saan kami pinagstay, sa Berjaya Hotel sa Malaysia. At 5 araw. So ano nangyari? Doon sa loob ng 5 araw na yon, nakita ko yung passion ni Sir Danny pagdating sa ganitong negosyo. Nakita ko yung kanyang patience. Nakita ko yung kanyang excitement sa ganitong negosyo. Kaya hindi ako nagtataka. That was 2007. After a few years, decades, naging owner na siya ng isang networking company. Kaya tuwang-tuwa ako nung nabalitaan ko ito. It so happened, ako naman po ay na-involved sa product supply. Ako po ay connected sa isang US-based company na nagmamanufacture ng isang product, supplement,
na based on liquid oxygen. Tama po yung narinig ninyo, no? Liquid oxygen. So, kinausap ko si Sir Danny, sabi ko sa kanya, Sir, meron akong magandang product, liquid oxygen, supplement form, FDA approved. So, pagkalipas ng 3 araw, nag-decide siya, okay, sige, isasama natin yan sa product lines ng SMH. Kaya po ngayon, gusto natin i-introduce yung pinakabago na product ng SMH, which is Oxynergy Liquid Oxygen. Now, mapapansin po ninyo, kung titingnan ninyo, baka isipin natin, ano ba ang future na meron sa SMH? Napakalaki po. Kasi ang company natin, headed by a visionary, ginawa niya ang lahat para ang company po maging very huge ang operation. Kaya hindi lang ito operation for Davao, meron tayo sa Manila at meron pa tayong 3 other branches. Kaya ito po, yung future ng business na ito napakalaki. At para makita po ninyo kung gaano kaseryoso si Sir Danny sa pagpapalago ng negosyong ito, yung mga products natin, he made sure na ito po ay nag-comply sa mga Philippine regulatory requirements. Hindi po madali kumuha ng FDA. Hindi po mura ang halaga na gagastusin para po magkaroon ng FDA ang isang product. Pero makikita po ninyo, yung mga product lines natin dito are all registered and approved by Philippine FDA. Meron tayong, ito po yung flagship kasi natin ngayon, yung ImmuKing. Napakagandang product nito from Japan, yung active ingredient niyan. At sa November 22, yung Japanese scientist na nag-formulate ng ImmuKing po, yung particularly yung Immuse na active ingredient nito, ay nandito sa Philippines by November 22. Kaya merong doctor symposium na mangyayari po sa Metro Manila. Kaya kung magkakataon na dun kayo, you can join that event, November 22. Then meron po tayong isang napakaganda pang product, colon cleanser based on cocoa powder, yung Theobroma. Napakaganda po nito na colon cleanser, FDA approved na rin po ito. Meron tayong mga rub, negative ion rub. At sabi ko nga, ang pinaka-latest addition dito sa ating product lines ngayon ay ang Oxynergy Activated Stabilized Oxygen. At itong product po na ito ay FDA approved and FDA registered na rin sa Pilipinas. Kaya yan ang maganda. Now, ano ba ang Oxynergy? Yan ang topic natin ngayon. Paano ito magiging kapaki-pakinabang sa ating kalusugan? Well, number one, probably po, hindi tayo lahat familiar sa kung ano ang liquid oxygen because for a long time, alam natin pag sinabing oxygen, ito ay something that we inhale. So, alam natin, bata pa tayo na ang oxygen ay in the form of gas. But all of a sudden, maririnig natin ngayon sa isang presentation dito sa Jollibee sa Davao na merong oxygen na liquid form. Kaya maraming tao sa unang pandinig, sabi na, ano na namang gimmick yan? Ano na namang bagong product? Yan totoo ba na merong liquid oxygen? So yun ang ating pag-uusapan. Actually po, it's a perfect combination for ImmuKing, for immune system boosting. Perfect combination po yan. But let's talk about oxygen. Alam naman ng lahat ng tao na ang oxygen po, primary element that we need in order to live. Tama? Number 1 po yan sa ating buhay. Ang tao pwede pong mabuhay without eating solid food for 3 weeks. Hindi agad tayo mamamatay for 3 weeks kahit hindi ka kumakain. Hindi tayo agad mamamatay for 3 days nang walang tubig. We can survive without water. But if a person will be deprived of oxygen, ano mangyayari? Alam natin po yan, 6 feet below the ground. Diba? So, napakahalaga ng oxygen. Pero sabi ng iba, ang oxygen po ay hindi lamang importante para tayo ay mabuhay, importante din pala ito para tayo ay hindi magkasakit. Well, this is something na hindi madalas pinag-uusapan sa mga health discussion. Ulitin natin yon. Alam ng lahat, pati bata, na kailangan ng oxygen para mabuhay. Pero kailan natin narinig na sinabi sa atin na kailangan mo rin ng oxygen para hindi ka magkasakit? Anong relationship ng oxygen at ng pagkakasakit? Ito po ang sabi ni Dr. Spencer Way, Sabi niya,
insufficient oxygen means insufficient biological energy. Kaya kapag ang isang tao po ay kulang sa oxygen, kukulangin din or bababa yung kanyang tinatawag na biological energy. Ano po ang manifestation nun sa katawan natin? Anong mararamdaman natin? This will result, sabi ni Dr. Spencer Way, from mild fatigue. Yan. Kaya kumustahin natin ang ating sarili ngayon. Naglakad tayo, umakyat tayo sa second floor. How did we do? Tayo ba yung klase ng tao, pagkalakad, paghakbang natin ng ilang metro, you have to habol hininga? Tayo ba yung tao na aakyat ng hagdan pagdating sa gitna dyan sa Jollibee? Teka muna, wait lang. Wait lang, kasi parang hindi mo na maihakbang yung iyong tuhod. So, kung kayo po ay klase ng tao na nakakaramdam ng pagod sa bandang hapon, sabi nga ng lola ko parang nauupos na kandila, yan po ay palatandaan ng kakulangan ng oxygen. At ito po ay hindi dapat binabaliwala dahil kapag yan po ay pinabayaan natin, sabi ni Dr. Spencer Way, yung mild fatigue na yan will lead to life-threatening diseases. Mauuwi yan sa mas delikado, no? Magpo-progress yung kondisyon. Ito pa yung sabi po ni Dr. Stephen Levine. Sa lahat daw ng mga serious diseases, no? Pare-pareho po sila, no, na mayroong condition ng low oxygen level. Ang tawag po dito medically, no, ang term dito ng mga doktor ay hypoxia, no? At ang hypoxia is a lack of oxygen in the tissues. Sabi ni Dr. Stephen Levine, yung hypoxia is the fundamental cause for all degenerative diseases. Napakalinaw, no? Word for word. Pag sinabi pong all, anong kasama doon? Pag sinabing all, lahat. Lahat. Ano yung mga degenerative diseases? Diabetes is a degenerative disease. Kidney disease is a degenerative disease. Heart problem is a degenerative disease. Degenerative po kasi, ibig sabihin, may nasisirang organ, no? So, any condition na may nasisira sa loob ng ating katawan is a degenerative condition or degenerative disease. At sabi ni Dr. Stephen Levine, lahat yan. Nag-umpisa yan sa kakulangan ng oxygen. Maraming mga tao tayong nakakausap, minsan malungkot sila. Sabi nila, alam mo John, nagtataka ako hindi naman ako nag-smoke. Pero bakit nagkaroon ako ng lung cancer? Hindi naman ako mahilig kumain ng matamis. Pero bakit naging diabetic ako? Marami tayong iniisip na tanong kung bakit nangyari ang karamdaman na mayroon ng isang tao. Hindi natin alam kung saan nanggaling. Pagkausap natin si Dr. Stephen Levine, ang sasabihin niya sa atin, nag-umpisa kasi yan sa pagbaba ng oxygen level mo sa katawan. Ang problema, hindi po ito sa atin itinuturo. Walang nagsabi sa atin na kailangan mo ang tamang level ng oxygen para hindi ka magkasakit. Ngayon pa lang natin ito naririnig. O kaya, yan po ang mission ngayon ng SMH at sa product natin na Oxynergy because it can simply help us increase and maintain proper oxygen level in the blood, no? Dahil ito lamang po ang nag-iisa na product sa Pilipinas na mayroong liquid oxygen ingredient. No? Kaya when we talk about unique product, maraming company, no? I'm sure most of you have attended at karamihan sa atin dito involved na rin sa network marketing. Marami tayong mga nakita ng mga products, mga bagong mga produkto. But if you look at their category, no? Tingnan nyo yung kanilang category, wala po na makakatulad sa category ng liquid oxygen. At mamaya makikita po ninyo, this is the only product that can really save lives. Kasi kapag ang isang tao po hindi na makahinga, let's say nagka-asthma attack, nagsara yung mga daanan ng hangin sa baga, hindi siya makahinga. Anong gagawin natin? Paiinumin mo ng vitamin C? Hindi. Anong gagawin natin kung yung isang tao na stroke?
or na heart attack, tumumba, nawala ng malay, maitim na po yung labi, anong gagawin natin? Papatakan mo ng mineral drops. Hindi yun ang kailangan ng pasyente. Sa oras na ang pasyente hindi makahinga, anong kailangan? Oxygen. Kaya ito po ang walang katulad nito. This is the only product available in the Philippines right now that you can give to someone who is having a life and death experience. Doon pa lang, tapos na po ang kwento. Makikita nyo na kung anong future ng business na ino-offer ng company na ito at kung ano yung pwedeng maitulong nito sa atin. No? Hindi pa tayo totally agad nagdi-discuss, di ba? Ini-introhan pa lang natin yung ating product. Sabi ng iba, bata pa ako, John, ang oxygen, gas eh. Bakit mo sasabihin sa akin ngayon na mayroong oxygen na liquid? Hindi ako naniniwala dyan, no? May mga doubtful. Ito po ang simpleng sagot sa kanila. Ito rin ang tandaan po natin pag tinanong kayo. Alam ba nyo ba yung tubig kung anong chemical symbol? H2O. Ano yung letter O sa tubig? That's oxygen. Meaning to say, ang tubig po, may dissolved oxygen po ito. Kaya lang mo mababa. Hindi mo to pwedeng gamitin pag emergency. Wala na nang malay, painumin mo ba nito? Baka lalo siyang masamit, di ba? Lalo siyang masusuffocate. Mamamatay lalo yung pasyente. Kasi yung oxygen sa tubig mababa. Gaano kababa? Ito po yan. Pag ang tubig kinuha natin sa gripo, ang oxygen niyan is only about 6 to 8 ppm. Ano ibig sabihin ng ppm? Parts per million. Yan po yung unit of measure sa mga liquid substances, no? ppm. Pag ang tubig kinuha mo sa bottled water, ito, bottled water, ang oxygen content po nito is only 7 to 8 ppm. Ang tubig na galing sa dagat ay 9 ppm. Ang tubig na galing sa ilog is only 14 ppm. Kaya hindi ginagamit yan during times of emergency. Pero ang Oxynergy ay nagre-register po ng 350,000 ppm of dissolved oxygen molecule. Nakita niyo yung difference? Ang layo. From 7 ppm to 350,000 ppm. Kaya kapag ito po yung ginamit natin, nakukuha ng katawan yung oxygen kasi concentrated siya. Nakalagay lang po siya sa napakaliit na bote. At sa dami po ng oxygen molecules ng Oxynergy, okay na yung 10 patak. 10 drops lang. 10 drops sa umaga, 10 drops sa hapon, that is enough to increase the oxygen level in your blood. Okay? At ito po ay bioavailable. Ibig sabihin yan, hindi na pinoproseso ng katawan. Wala nang processing. Kasi yung laman ng Oxynergy is already liquid oxygen. Unlike other products, no? Marami po mga product, magaganda ingredient. Pero yung magagawa ng product na yun para makuha ng katawan, kailangan mo nang tunawin sa bituka. Di ba? Capsule, iniinom yan. Yung ingredients, maraming magandang benefits sa katawan, but it should be dissolved in the stomach. So how long will that take? Gano'ng katagal bago matunaw yung ingredients na yon? Samantalang ang Oxynergy, wala kang hihintayin. Kasi po, yung kailangan ng dugo na oxygen, ay andito na, oxygen na to. Ipatak mo lang ito under the tongue. Sublingual po ang application nito. Bioavailable, no process needed. Pasok agad siya sa bloodstream in just 30 seconds to 1 minute. Imagine mo, pagpatak mo ng 10 drops, pasok agad siya in less than 1 minute sa iyong dugo. Kaya talagang makatutulong ito sa maraming tao. Now, galing po ito sa Amerika. Hindi po ito gawa sa Pilipinas. Imported po ito from the USA. Chloride-free, hydrogen peroxide-free, completely safe and non-toxic. Actually po, as early as 1969, no, ay nagsimula na po ang US na mag-develop ng liquid oxygen. Itong video po na ito is a documentary, 1969. Ginamit po ang liquid oxygen technology una sa mga deep sea diver. No? Doon nila gustong i-apply ang liquid oxygen technology.
Kaya ang experiment na ginawa nila, yung albino rat, nilunod po nila, no? Nilubog nila sa tubig na mataas ang oxygen. Ano nangyari? Yung test animal was able to survive for 15 minutes without drowning. Hindi namatay yung albino rat kasi ang iniinom niya ay highly oxygenated water, no? Na-absorb ng dugo niya yung oxygen. Now, ito po 1969. Ito mas latest po ito 2012, no? Sa Boston Children's Hospital. Ang doktor na naka-involve po dito ay si Dr. John Keir. Siya po yung head ng Department of Cardiology. Ang nangyari dito sa hospital na ito, ano po kasi ito? Children's Hospital ito eh. Marami po ang nanganganak dito, no? Paanakan, kumbaga, itong hospital na ito. Maraming baby ang ipinapanganak na mayroong lung problem. So pinanganak sila, may congenital lung problem, may mga obstruction, so hindi makahinga yung bata. Ang nangyayari, yung bata ko nagkukulay asul. Kaya tinatawag ko minsan yun na blue babies, no? Ibig sabihin nun, kulang yung oxygen niya. So maraming namamatay na mga patient na baby na hindi makahinga. Nag-isip si Dr. John Keir, how can I help these patients? Anong pwede kong gawin? So he was able to develop a formula of liquid oxygen injection. So ito pong oxygen na na-develop ni Dr. John Keir ay injectable. At doon sa kanilang study, no, naging very successful yung kanilang study. Hindi po namamatay yung mga albino rat, no, kahit hindi po siya humihinga. Gamit lang yung liquid oxygen. Now, this is what we would like to understand. Itong sinabi po ni Dr. John Keir. Sabi niya, when patients suffer from an obstructed airway or acute lung failure, ano yung sabi niya? They urgently need oxygen to reach their blood. Di ba common sense naman yun? Pag ang isang tao ay hindi makahinga, mahihimatay po yan, mawawala ng mana yan kasi mag-shutdown yung mga organs niya kasi kino-conserve ng body yung oxygen sa brain. So mahihimatay siya, yun ang palatandaan na nauubos yung kanyang oxygen. At kapag yan po ay nagtuloy-tuloy, sabi ni Dr. John Keir, pag yan ay hindi natin nabigyan ng solusyon immediately, the patient will have brain injury or suffer cardiac arrest. Kaya talagang yung mga hinihimatay po, yung mga kinukumbulsyon, yung mga may epileptic attack, yung anyone na nawala ng malay, delikado yun eh. Kailangan po i-revive agad yung patient na yun para makahinga sila on their own. Dahil pag hindi, yan nga, pwedeng magkaroon ng brain injury or suffer cardiac arrest. So anong ginawa ni Dr. John Keir? Nung na-develop niya yung liquid oxygen technology, sa study po nila, hindi humihinga yung test animal for 15 minutes, pero buhay. Kasi isipin po natin ito, bakit ba tayo buhay ngayon? Ba't tayo buhay? Anong reason? May oxygen tayo. Nasaan ang oxygen? Saan nakalagay ang oxygen? Saan siya nakasakay? Sa dugo. Ang oxygen po ay nakasakay sa dugo. Particularly, ang dugo ng tao ay mayroong tinatawag na hemoglobin. Sa bawat isang piraso ng dugo, sa bawat isang piraso ng red blood cells, may 4 na hemoglobin. Doon pumapasok ang oxygen sa loob ng hemoglobin. So ang isang red blood cells can carry 4 molecules of oxygen. Paano ngayon papasok sa dugo yung oxygen? Sa ginagawa natin, paano pumapasok ang oxygen sa dugo natin? Ang ginagawa natin, humihinga tayo ng oxygen gas, ipaprocess ko ng baga yung in-inhale nating oxygen gas, at yun ang magtutulak sa oxygen gas na makapasok sa dugo. Kaya tayo buhay. Kaya nga pag tinanong tayo ng mga bata, no, Lolo, bakit ba tayo humihinga? Anong sagot natin? Simple answer is, para tayo mabuhay. Pero pag ang isang tao ay hindi makahinga, hindi papasok ang oxygen sa dugo. Kaya, ano mangyayari doon sa tao? Mamamatay siya. Pag ang isang tao po ay hindi makahinga, kailangan okay ang baga niya.
Paano kung sira ang baga? Paano kung may TB? Paano kung may lung cancer? Paano kung may emphysema? Paano kung mayroong pneumonia? Di ba? Yung mga bata ngayon, yung maliliit na bata, very prone sa bacterial pneumonia. Paghinga nila, ang lalim na nung leeg nila dito hindi makahinga kasi namamaga po yung baga So pag hirap huminga ang isang tao, anong kulang? Oxygen. Pag yun ay napabayaan, sabi ni Dr. John Keir, pwede siyang atakihin sa puso, pwede siyang ma-stroke. So nakita niyo po kung gaano kaganda yung tulong na ibibigay ng Oxynergy ngayon. Pag ang isang tao hindi makahinga, hindi natin alam kung anong dahilan, baka obstructed yung kanyang baga, baka may problema yung kanyang baga, ang gawin natin, bigyan natin ng pasyente ng oxygen, pumasok sa dugo, pero hindi natin padadaanin sa baga. Saan natin padadaanin? Sa ilalim ng dila. That's the technology. Walang ganitong product sa Pilipinas ngayon. Kaya lifesaver ito Ang vision natin dito, bawat bahay, medicine cabinet, meron sila nito. Dahil pag nagkaroon ng emergency, ano bang gagawin natin? Siyempre, dalhin mo sa ospital. Pero gaano ka kalayo sa ospital? Gaano ka matatraffic papunta sa ospital? Hindi ba? Kaya, life-saving product po ito. So, nakita na po yan, na injectable form. Kaya, tayo naman, ang dinevelop natin ay yung supplement form. So, we follow the same technology, pero hindi tayo injectable. Ang ginagawa natin, sublingual. Ipapatak na lang po ito under the tongue. Kasi yung injectable, mga medical practitioners lang ang pwede gumawa nito. Sa atin, we do it in supplement form. Now, ito yung sinasabi ni Dr. John Keir, stroke. Kasi po, sa dinami-dami ng mga organs ng ating katawan, all of them are very important. Sa dinami-dami niyan, the human brain is the priority of the body. Priority yan. At ang human brain po natin ay napaka-oxygen demanding. Can you imagine, 25% ng oxygen ng ating katawan, dinadala ng katawan sa brain. Kung gaano karami yung oxygen mo, 25% yan, ikukonsume po yan ng brain. At ang ating brain, maliit lang yan, 2% lang ng body weight natin yan, pero kaya niyang mag-generate ng 25 watts of electrical power. Enough to light a bulb. So, ganun ka-powerful ang brain. So, ang lakas niyang kumonsumo ng kuryente. Ang lakas niyang kumonsumo ng energy na nanggagaling sa oxygen. Now, ito po yung gusto nating tandaan. Priority ng katawan, bigyan ng oxygen ang brain compared sa iba pang organs. Mahalaga ang puso. Pero between the heart and the brain, kung parehong nangangailangan niya ng oxygen, uunahin ng body, bigyan ng oxygen ang brain. Importante ang lungs, importante ang kidneys, importante ang ating iba pang mga organs. But, when you compare it with the brain, iiwan ng katawan yung ibang organ, ibibigay niya lahat ng oxygen sa brain. Ang tanong, bakit? Ano sa tingin yung dahilan? Bakit? Kasi, pag ang, let's say, puso, kailangan ng oxygen yan Tapos, kailangan din ng brain. Hindi ka naman agad mamamatay instantly pag kinulang ng oxygen ang heart o ang kidneys natin. Dahan-dahan, hindi tayo agad instantly mamamatay. Pero kapag ang brain ang naubusan at kinulang ng oxygen, malaking problema. Ito po yung sabi ng mga experts, 60 seconds. Imagine, magbilang ka lang ng 60 seconds na kulang ang oxygen sa brain. The brain cells will die. Kasi nga, oxygen demanding siya Mamamatay agad yung mga brain cells natin. Pangalawa, 2 minuto na kulang tayo sa oxygen, automatic yan, hihimatayin ka na. Kaya delikado yung mga taong nawawalan ng malay. 2 minutes na kulang sa oxygen, loss of consciousness. Kaya yung mga magkakaroon po ng epileptic attack, kinukulang ang ang oxygen sa brain. Kaya nag-shutdown yung ibang organs, nahihimatay sila. Okay? Delikado yun. 3 minuto, brain damage ang pwedeng idulot nito sa isang tao. Imagine, 3 minuto lang. 5 minuto, pwede nang ikamatay ng isang tao yan. Lalo na kung meron pang komplikasyon ng sakit, senior citizen, mahina ang katawan. 5 minutes na kulang ang oxygen sa brain, that person may die.
10 minutes. Kung buhay pa yung brain, pwedeng mag-suffer ng coma o brain damage yung pasyente. Kung mag-survive siya, comatose naman siya. 15 minuto, survival is almost impossible. Kaya yung tanong natin kanina, ulitin natin. Huwag sanang mangyari sa kapitbahay, may na-stroke, merong na-heart attack. What will we do? Anong gagawin natin? Nagpapanik na yung mga tao doon. Nangingitim na po yung labi, maitim na yung kuko sa paa. What will you do? You have to bring the patient to the hospital, the nearest medical clinic, di ba? Pero ang tanong nga gaano ka kalayo sa nearest hospital? Gaano ka-traffic papunta sa ospital? Kaya mo bang i-beat yung 15 minutes mula nung siya ay naging unconscious? I doubt. Now, isipin niyo po, pagdating sa ospital, no, pumasok sa emergency room, walang malay, nagkakagulo yung mga tao. Tatanungin ng nurse, no, what happened? No, walang po ng malay. Tumumba. Anong unang-unang ginagawa ng doktor? Napapansin niyo po, pag nandun yung physician, no? Walang malay yung pasyente, maitim yung labi. Hindi ka na tatanungin, allergic ba ito sa oxygen? Hindi ka tatanungin kasi alam natin, oxygen is innate to the body, no? Ang unang gagawin ng doktor, kukunin niya yung stethoscope, di ba? Pakikinggan niya yung heartbeat. O kaya yung mga magagaling na doktor, pinupulsuhan. Bakit kaya? Ano sa palagay niyo ang dahilan? Bakit nila kinukuha yung heart rate, yung heartbeat? Kasi ang puso po natin, siya yung instrument para ang dugo kumalat sa katawan, di ba? Siya yung bumubomba ng dugo. Tandaan natin, oxygen is in the blood. Tapos, yung blood, para umikot, itutulak yan ng puso. May bilang po yan. 100 beats per minute. Yun ang normal. Dapat lahat tayo, every minute, 100 times tumitibok ang puso natin. So, pag binilang ng doktor, yung tibok ng puso mo, 50 lang yung tibok. Ang ibig sabihin nun, 50% ng oxygen mo, hindi na nakukuha ng katawan. So, the heartbeat is related to your oxygen level. Pag ang tibok ng puso mo kulang sa 100, hindi nakakarating yung dugo sa organ, hindi nakukuha ng organ yung oxygen. So, anong gagawin ng doktor? Hindi ka na tatanungin, pag nakita niya mababa ang heartbeat, lalagyan ng oxygen. Imagine niyo po, ilang oras ang pinalipas natin bago natin bigyan yung patient ng oxygen. Ilang oras? Sayang, 15 minuto lang yung hinahabol natin. That is why, kapag mayroon kang oxynergy sa bahay, nagkaroon ng ganong emergency, umitim na yung labi, dalhin mo sa ospital, pero along the way, patakan mo ng patakan. Walang process ito. Hindi na kailangan tunawin sa bituka, hindi na kailangan i-dilute sa tubig, hindi na. Ipapatak mo lang instant eh. Papatak mo lang sa ilalim ng dila. Pag emergency na gano'n, gano'ng karami, abay, huwag ka nang magbilang. Diba? Kung tayo buhay, 10 drops sa umaga, 10 drops sa hapon, pag gano'n, sige ka lang, dahan-dahan, 10 drops, tapos let it absorb for 30 minutes, 30 seconds, tapos 10 drops ulit. Alam niyo po sa cases natin, sa mga experiences natin, for about mga 60 drops, yung patient na re-revive eh. Mga 60 drops. Nagbibigay lang tayo ng interval na 30 seconds to absorb. 10 drops, pahinga ka lang ng 30 seconds, 10 drops ulit, pahinga ka uli ng 30 seconds, 10 drops ulit, nare-revive yung patient. No? Kaya, yun po ang kagandahan ng ating product. Now, again, ulitin ko. Dito po galing sa US, no? Formula ng US. Sabi ng Amerika, yung product na yan, ang laman yan, liquid oxygen. Maniniwala ba tayo doon? Pikit mata, no? Sabi ng Amerika, yung product na yan, liquid oxygen. We trusted them. Kasi sa Amerika, hindi ka naman pwedeng magsabi ng product na hindi totoo, no? Pwede silang i-demanda ron. And this has been in circulation in the US for so many years, no? So, ibig sabihin, yung trust natin sa US, kung sinabi lang, ang laman yan, liquid oxygen, ano lang tayo doon? With trust, tinanggap natin. But, we have it verified by the Philippine FDA.
No, nung dumating doon sa Pilipinas, pinatest natin sa FDA. Sabi ng Amerika, liquid oxygen daw po ito eh. Paki-check nga po, ipare-register namin. So, ang ginawa ng Philippine FDA, chinek nila. Anong na-found out nung FDA natin sa Philippines? Aba, they agree. Oo, okay yan. Liquid oxygen din yan. So, sa papel, sabi ng US, liquid oxygen yan. Sa Pilipinas, sa papel, liquid oxygen yan. Sa discussion natin na ito, nakita nyo how important is oxygen. But the real question is it really working? Kasi sa papel, okay na tayo eh. Sa theory, okay na tayo eh. Pero sa totoong buhay, nangyayari ba talaga yung life-saving effect ng Oxynergy? The answer is yes. Ito po, ano to? General Santos po ito. General Santos nangyari to, si Ma'am Felisa. This happened 2 weeks ago lang. 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Yung asawa niya, foreigner, 4 na beses na po itong na-stroke. Iniwan niya ng alas 7:30 ng gabi ng umaga, dinala niya yung apo nila sa school. Pagbalik niya ng alas 9, hindi niya makita yung asawa niya. Pagtingin niya, nandun sa CR, nakabulagta na. Maitim na po yung labi. So, hindi niya kayang buhatin, hinila lang niya sa mas comfortable place. So, nakaano po yan, kinukwento niya dun sa audio. Hindi ko kasi ma-download na kay Sir Danny, no? Sabi niya, ang ginawa niya, kinuha niya yung Oxynergy, eksakto dumating 1 day before. Yung Oxynergy na in-order niya. Pinatakan lang niya ng 30 drops. In less than 1 minute, sinukat po niya yung oxygen level, pumalo ng 99. Buhay yung asawa. Umiiyak siya yun ha. Umiiyak siya nung sinabi niya kasi hindi ko kayang buhatin eh. Wala silang sasakyan. No? Paano mo dadalhin sa ospital yun? Ang importante, habulin yung 15 minutes. Ang importante, yung oxygen sa brain, wag bumagsak. So, nilagyan niya, pinatakan niya. Buhay po. Yung, umiiyak siya na nagtetestimony siya. So, sabi ng US, liquid oxygen. Sabi ng Philippine FDA, liquid oxygen. Sabi ng mga experiences natin, it really works. Yun ang kagandahan no, ng product na ito. Here's another one, Isabela. Sa Isabela po ito. Nagkataon, yung isang distributor natin who happens to be a nurse is in the barangay. So nagkaroon ng emergency doon sa barangay, yung bata po naka-oxygen, ano na siya, no? Naka-oxygen tank na siya. Nanginginig po itong bata na to kasi bumagsak yung oxygen level niya. So dumating yung distributor natin na nurse, sinukat yung oxygen level, 49. May nabibili po kasi no, sa mga pharmacy na malalaking pharmacies, oxygen reader po ito, oximeter. So, iniipit po yan sa daliri at nakikita niya kung gaano karaming oxygen sa dugo. Ano to eh, sa hospital, may makikita kayo mga pasyente nakaipit dito sa kamay nila kasi minomonitor yung oxygen. Ang normal is 98. Pag nag-95 yan, medyo nag-worry na yung mga nurse. Tumatawag na ng doktor, nag-95 yung oxygen ng patient. Pero ito po hindi 95, 49. Kaya siya, maitim na yung labi ng bata, nag-chill na siya, nag-tremor, naka-oxygen. Tumawag na po ng ambulansya ito. So anong ginawa? Pinatakan ng Oxynergy yung bata. 2 minuto, hindi sila tumigil, 10 drops ng 10 drops within 2 minutes. And after that, ang nangyari po, umakyat ng 60 yung oxygen. Nag-count yung bata, kumalma, hindi na siya nanginginig. Eksakto, dumating na maya-maya yung ambulansya. Nadala ng ligtas yung bata sa ospital. Kasi yung 49, kahit sinong doktor po ang tanongin ninyo, ang 49, agaw buhay yan. Agaw buhay yan. Okay? Ngayon, after 1 month use, yung bata ho is no longer dependent sa oxygen. Kasi may congenital heart problem siya eh. Kaya bumabagsak ang kanyang oxygen level. Mas mahal bumili ng oxygen tank. Kesa bumili ka nito, 750 lang ito eh. Pambihir. Ipagkakait mo sa sarili mo ang 750 na ligtas buhay na product. Now imagine ninyo, 750, ilan ang makaka-afford nito? Pero yung gagawin po nito sa buhay natin ay napakalaki, priceless. Kaya dapat bawat isa meron nito eh. Imagine niyo ha, ang vitamin C, sodium ascorbate, Fern C, noong yan po ay nag-umpisa, no? yung nagpasikat ng sodium ascorbate. Maraming nag-multi-millionaire. Vitamin C lang yun. Kasi sila yung nauna, sila yung nakilala, sila yung nag-dominate. Now, this is not just vitamin C.
This is oxygen. The number one element that we need in order to live. The supplement or the product that you need pag emergency na. Anong negosyo ang naghihintay sa atin? Gusto ko po kasi ito, mapagsabay natin. Ako hindi ako nahihiya sabihin na may negosyo rito. Hindi ako nahihiya. Bakit? Kasi pag sumama ka sa negosyo rito, pwedeng makapagligtas ng buhay ng pamilya mo ito. Ba't ko ito ikahihiya? Ito yung negosyo na may tapik sa balikat ng thank you. Ang dami. Ito si Ma'am Feliza, umiiyak. Yung nanay po nito, umiiyak. Dahil kung wala ang Oxynergy, hindi nila alam kung nandito pa sa mundo ang kanilang mahal sa buhay. And we are the only company doing it. Isipin niyo po yan. Maiwan sa isipan natin lahat niya. Okay? So nakasurvive po yung bata nito. Hanggang ngayon, malakas yung bata na yan. Alright? Now, ang primary way to get oxygen is breathing. Napag-usapan natin ito kanina. Okay yan, primary element yan na kailangan ng katawan, pero sabi ko nga, pag ang baga ay sira, pag ang baga ay may problema, hindi ka makakakuha ng enough level of oxygen. Kasi meron pong tinatawag na diffusion process, no? Yan yung way in order to get the oxygen from the blood. Pag yan po ay hindi nagpa-function ng maganda, let's say, nung panahon ng COVID, isipin nyo, ang COVID, nagbibigay po ng inflammation sa lungs, namamaga yung baga. So kahit na nasa tabi lang ng pasyente yung oxygen tank, naubos na eh. Di ba? Nag-out of stock nga yung mga oxygen tank eh. Pero bakit marami pa rin ang namatay kahit may oxygen tank na sa tabi nung may COVID patient? Kasi hindi enough na meron kang source of oxygen. Tandaan po natin ito. Ang kailangan ng katawan ay makapasok yung sininghot mo na oxygen sa dugo. Kahit gaano karaming oxygen ang isaksak natin sa baga, kung hindi po yan nagdi-diffuse sa blood, walang effect. Sayang lang. Ang importante, pumasok ang oxygen sa blood. Kaya kapag emergency na, hirap na yung baga, mag-diffuse ng oxygen, tulungan mo ang baga, bigay mo ito, kasi ito hindi nadadaan sa baga. Diretso na sa ilalim ng itira, diretso sa bloodstream. No? Ano po ito sa blink 1? 350,000 ppm yung oxygen content po nito sa Blink 1 application, kaya mabilis ang effect. Now, pinag-usapan natin yung emergency case, no? Life and death situation, pero hindi ibig sabihin na ang Oxynergy ay para lamang sa emergency cases. Ang sinasabi ko lang sa inyo, walang ibang product ngayon na mayroong liquid oxygen ingredient. Tayo lang. But this can also help people who are diabetics. Kasi po, ang isang taong diabetic, mataas ang blood sugar niya, mababa na ang kanyang oxygen level. So dapat itaas natin yon. Mag-supplement ka ng Oxynergy para tumaas ang oxygen level sa dugo. So pwede rin ito sa mga diabetic. Marami tayong cases ng mga taong mayroong diabetic foot, no? For ano na nga po, for amputation eh. Yung mga paa, no? Nung diabetic patient, pero natulungan nating hindi maputol yung paa dahil nag-heal agad-agad yung sugat sa paa. Paano nag-heal? Ininom, pinatak, no? Under the tank, 3 times a day po pagka ganyan ang sitwasyon. Pag wala tayong dinaramdam, 2 times a day. Pero pagka meron pong gangrenous na foot, gagawin natin 3 times a day. Plus, twice a day, lilinisin natin, papatakan natin yung affected area. Meron tayong isang case sa Daet, Camarines Norte, 3 inches deep yung kanyang bed sore. 3 yung kanyang bed sore ng tatay nila. 3 inches deep. Lahat na ng matatapang na antibiotic, nireseta ng doktor, pero hindi matuyo yung kanyang sugat. Samantalang sa Oxynergy, 7 araw lang. 7 araw lang, pinatak diretso doon sa open wound, tapos ininom, so internal and external, in 7 days natuyo yung mga bed sore po na yan. Kidney disease. Ang dahilan ng pagkakaroon ng chronic kidney disease ay hypoxia. At na-define natin kanina kung ano ang hypoxia, lack of oxygen. Now, how safe is the product? Sa Amerika, ito po ay tinest sa SGS, no? SGS US Testing Laboratory, para tingnan kung ano yung kanyang safety and toxicity level. Ito yung na-discover, ito yung binigay na sagot ng
SGS. Number one, sabi ng SGS, Oxynergy is not orally toxic. So it gives us peace of mind na pinapatak mo to under the tongue, nothing bad will happen to you. No? Hindi tayo magkakaroon ng problema pag yan ay pinapatak natin under the tongue. Ito po ay walang dermal toxicity at walang dermal irritation. Napakaganda ng oxygen sa skin. Maraming mga beauty store, no? Mapapansin ninyo, may mga lotion, may mga nakalagay po, marketing nila doon. Enhance with oxygen. Kasi ang oxygen is very good for the skin. Kaya tayo, kung gusto po ninyo, pwedeng i-apply yan sa ating mga facial skin. Kung kayo po ay mayroong mga fungal infection, eczema, athlete's foot, no? Fungal infection po overnight. Overnight lang sa Oxynergy. Why? Because ang mga fungus, takot na takot sa oxygen. Pag pinatakan mo ng gabi, matulog ka, bukas tuyo na siya. Ganun kabilis, no? Napakaganda sa skin. Kahit po mga baby, hypoallergenic. Varicose veins. Maraming mga babae nagsasuffer dyan, no? Yung galit na yung ugat nila. Ipahid po ninyo. Sorry, pupot-pot muna. Pahid nyo lang po dun sa affected area, varicose veins, no? Kasi yan po, makikita nyo po dyan, ano, meron dyang clotting, kaya yan namamaga. Hindi makadaloy dire-diretso yung ating dugo, may something na nagkukos ng clot doon sa veins. Now, ito, tingnan nyo po ito, ha? May isang senior citizen na aksidente siya, no? Nahulog siya sa hagdanan, tumama po yung mukha niya, humampas yung mukha niya doon sa hagdan. At nangyari po ito May 5, no? Hindi niyo masyado makita, no? May 5 po yan, 2023, no? Last year. So sabi natin sa kanya, yan ay blood clot. Nagkaroon ng blood clot yung kanyang mukha. At ang Oxynergy is very good in treating yung mga blood clots. Bakit? Kasi nagpipenetrate po sa skin yung oxygen. Pagka pinahid nyo sa skin yan, gumaganda po yung blood circulation, gumaganda, e-enhance po niya yung skin natin, ano? So, may malaking effect yan dito sa mga ganitong condition. So, ano nangyari? Bumili po siya ng Oxynergy. This was May 5. Sabi niya rito, okay na po, thank you, nakuha ko na, pina-grab natin sa Manila. This was May 5. May 13. Wow. 8 days. Parang walang nangyari. So sabi niya, grabe po, maraming salamat. Ang galing ng product natin, gumanda pa ang skin ko. So, okay mag-alala, no? Nagpapatak po kayo under the tongue. Hindi tumama sa tongue, tumama sa pisngi. Okay na, kahit mo na lang. Hindi ba? So, it's good for the skin, no? Tingnan niyo po yan, ganyan yan. Now, wala rin siyang inhalation toxicity kahit ma-inhale. In fact, pag sinabing inhale, ang involved po dito, nostrils, no? Meron tayong isang distributor sa Cavite, matagal na pong nawala yung kanyang sense of smell. Hindi na siya nakakaamoy. So, nung nakita niya, pwede palang ipatak sa ilong. Dinry niya, pinatak niya 2 patak. After 30 minutes, nagkaroon ng irritation. Sabi niya, ang kati. So, nag-blow po siya. Pag-blow niya, may lumabas na mga makakapal ng mucus. And after na nagulat siya, nakakaamoy na siya uli after na lumabas yung makakapal ng mucus. No? Kaya yung pala, kasi marami pong bacteria yun, nakakapit, nakadikit, kaya nawawalan siya ng sense of smell. So pwede po yan kasi antibacterial, no? Ang oxygen. Now, this is also good for the eyes. It's also good for the eyes. Although we have a different product, no, meron tayong another product na ang design is for the eyes. Ito naman po, ang difference ng Oxynergy ay nagpo-provide ng oxygen sa ating lente ng mata. Kasi ang lente ng mata natin, walang oxygen po yan. Walang oxygen yan. Dahil lente yan, walang nakakonect na ugat dyan. So walang dumadaloy na oxygen dyan. Saan nakakakuha ng oxygen yan? Through air diffusion. Pag may dumaan na hangin, doon lang siya na-oxygenate. Kaya minsan, kinukulang din ng oxygen yung mata. So, ang ginawa natin sa US, pinatest na rin natin, pwede bang ipatak sa mata? The answer is yes. At anong resulta? Combined with Midas. Huwag nyo lang pong ihahalo, Bigyan nyo lang po ito ng mga, at least mga 30 minutes na interval bago nyo siya gamitin ulit.
it can help to have better eyesight. Nakakatulong po siya. So, yes. Maraming gumagamit ito na bumababa no, yung grado ng kanilang salamin sa mata. And this is not just a claim, no? Yan po ay merong study. Meron pong mga supporting documents yan na pinatest natin sa Amerika. And this is also another study, Third State Analytical Laboratory. Ang ginawa naman po dito sa US, tinest po nila yung number 1, absorption level ng Oxynergy. Number 2, yung kanyang capillary dilation and contraction effect sa blood vessels natin. And they found out na in just 2 to 3 minutes, ang ipinatakbong Oxynergy sa ilalim ng dila is now present in your bloodstream. 2 to 3 minutes, nasa dugo na yung oxygen. At ang nakita nila, it can help vasodilate the blood vessels. So ano ibig sabihin nun? Pwedeng bumuka at sumara ang ating mga ugat. At dahilan dyan, nakakatulong ito para maging flexible ang ating mga ugat. No, kasi yan po ay involved doon sa number 1 killer disease sa Pilipinas at sa buong mundo. Ano ba yung number 1 killer disease? Cardiovascular disease. Dalawang organs po yan, dalawang bahagi ng katawan ang involved. Cardio, puso, vascular, network ng ugat. So in both cases, ang Oxynergy ay nakatutulong para gumanda ang performance ng puso at gumanda ang performance ng ating blood vessels, no? Yung ating mga ugat sa katawan. Napakarami pong network ng ugat sa katawan. 99,000 kilometers of blood vessels ang mayroon sa ating katawan. Imagine niyo yan? Anong relationship niya sa oxygen? Oxygen is in the blood. So kung ang dugo ay hindi nag-circulate mabuti sa ating katawan, mababa ang oxygen level mo. So pag nagpatak ka ng Oxynergy, magbubuka yung mga ugat, dadaloy ng maganda ang dugo, marireceive ng organs ang ating oxygen. Now, ito po ang kagandahan dito sa company natin. Sinasabi natin yung explanation in science, but we can also prove it physically. So how? How do we do it? We invite you on Thursday sa office natin ng SMH. Meron po akong dalang medical device. No? Itong medical device na ito is a precursor for ECG. No? Yung mga malalaking hospital, bago nila isalang sa ECG ang mga pasyente, pinadadaan muna nila dito sa device na ito. Kasi very expensive ang ECG. No? Itong device na ito is a cardiovascular screening device. Dito sa device na ito, makikita po natin kung ano ang performance ng puso. Dito sa device na ito, makikita natin kung ano yung performance ng mga ugat. So, puso at ugat ang sinusukat nito. Our blood vessels should be flexible. Dapat malambot po yan. Pero pag ikaw ay mataas ang blood sugar mo, tumitigas po yan, nagiging brittle yan. Makikita natin dun sa machine kung ano ang status ng iyong blood vessels. Now, flexible o hindi? Kung hindi yan flexible, i-measure ng machine kung ano yung percentage of flexibility. So, halimbawa po, ayaw nating makakita doon ng ng 5%. Imagine mo, flexibility ng blood vessels mo, 5%. Ayaw nating makakita. Pero sa Cubao office, nakakita na kami ng 2%. Can you imagine, Pagka ganun, hindi yun namin pinauwi. Kasi delikado yun. Anytime soon, ticking time bomb. Pwedeng pumutok yung ugat. Ang ginagawa namin, pag dalawa na lang, 2% na lang, pinapatakan namin agad ng Oxynergy, 20 drops agad. Tapos magpapahinga siya ng 10 minuto. Tapos take natin uli yung test. Magugulat kayo, sumisipa po yung flexibility ng blood vessels. Gumaganda agad. Kasi nga, vasodilator ang Oxynergy. So itong device na ito, it's a medical device, FDA approved, at ginagamit ko ito sa St. Luke's. So dala-dala ko po siya ngayon. Visit us sa SMH office sa Thursday. I don't know kung anong oras tayo open doon. Alauna po ba? O 12. 12. Okay, so imagine niyo sa Thursday, as early as 12 o'clock, pwede na tayong mag-demo para makita po ninyo na ang produkto natin ay talagang gumagana. Okay? So hindi lang ito basta salita. Lahat ito, dinodocument natin. May FDA registration na tayo, CTR.
at meron tayong mga machine na ginagamit to prove yung ating mga claims. Bukod pa doon sa mga testimonial evidences. Ano yung magagawa ng Oxynergy? Oxygen deficiency, number 1, i-address niya. It increases nitric oxide, no? Tumutulong siya para tumaas ang nitric oxide level. Tutulungan niya ito na ma-absorb ng mas mabilis ang iba pang iniinom natin ng mga food supplement. So, alam ko maraming networkers dito ngayon. May mga bisita tayong networkers. Alam ko may hawak kayong ibang product. Hindi natin sinasabi na hindi maganda ang product ninyo. Ang sinasabi natin, yung product na hawak nyo ngayon ay ma-enhance ang absorption ng katawan kapag sinamahan natin ng oxygen. Kasi oxygen is the gasoline of the car. Yun ang comparison dito. No, yun ang susunog sa mga vitamins or other supplements na meron ka. At I'm sure, whatever supplement that you are promoting right now can never be used pag ang tao hindi na makahinga. Pag ang tao maitim na ang labi, hindi mo bubudburan ng powder juice yan. Hindi mo bubudburan ng vitamin C ang bibig niyan. Hindi mo papatakan ng mineral drops ang bibig niyan. Ang ipapatak mo sa kanya ay liquid oxygen. Dahil sa oras na yon, ito ang kailangan niya. Kaya wala tayong wala tayong ditong competition. Kung nag-network ka na sa iba, okay, sige, go ahead, promote that product. But also promote oxygen. At ang maganda dito, tinuturo pa namin kung paano gawin itong promotion na to sa Facebook. Sa August 17, meron po tayong training kung paano gamitin ang Facebook sa pagpupromote ng mga life-saving product na ito. Kung hindi kayo makakasama dyan, kasi yung August 17 na yan, ano po ito sa office sa Cubao. Pero gagawin natin ito via Zoom ng 5 araw. Imagine niyo from August 19 to August 24. Kasi hindi natin ma-absorb lahat yung Facebook marketing strategy na yan ng isang session lang. So hahati-hatiin natin yung session, how can you earn using Facebook promoting liquid oxygen, 5 days training. No? So, make sure maka-attend po kayo dyan. So, ano pang nagagawa ng Oxynergy? It can strengthen your immune system, no? Immune function. Mamamatay po yung mga bacteria, viruses, fungi, yeast, and parasites without harming the beneficial microorganisms. No? Kaya, malaki po ang maitutulong ng ating product sa mga condition na yan. Migraine, vertigo. Madalas ka bang nagkakaroon ng headache, chronic headache, or vertigo, like kang nahihilo? Nakakatulong po ang oxygen sa bagay na yan. It can provide relief from hangover. Natutunaw ang alcohol sa dugo kapag merong mataas na level ng oxygen. It will lower the risk of cardiovascular diseases and heart attack. It can help increase alertness and overall energy, and it can delay the aging process. No? And as I've said, ang ating pong product is best combined sa Imuking. Now, anong oras na natin, sir? Hindi pa naman tayo nag-overtime. Okay. Bigyan nyo lang ako ng few minutes. Iba-background ko lang po ito. Saglit lang kung ano itong isa pang produkto natin, yung Imuking for Immune System Booster. Galing po ito sa Japan. Yung active ingredient nito ay gawa sa Kirin, Japan. At ang Kirin ay 100-year-old company na po sa Japan. Ang ginagawa ng Kirin, fermentation. Sila yung provider, pinakamalaking provider sa Asia ng mga fermented products. Now, noong pong 2012, meron silang na-discover na isang uri ng bacteria na galing sa lactic acid. So sabi ng scientist, teka muna, ngayon ko lang nakita itong bacteria na to, ano ba to? So sa loob ng mahigit na 10 taon, yung bacteria po na yon ay pinag-aralan nila kung ano ang pwedeng gawin sa loob ng ating katawan. Baka naman masama. So sinubject nila ito sa mga study. At tinawag po nila yung bacteria na yon na LC plasma. So it's a newly discovered bacteria, beneficial bacteria. 10 taon na pinag-aralan sa mga clinical studies, 30 yung mga ginawang studies. Out of the 30 studies, 15 po doon ay human trials, at 13 sa human trials ay nagpakita ng clinical efficacy. Nakita
nakita nila, uy, ang ganda ng bakterya na to sa katawan ng tao. Sinusuportahan ng 13 clinical trials. So ano po ang nangyari ngayon? Ito po ay nakita nila na nakatutulong para magpataas ng ating mga dendritic cells. At ang dendritic cells, ito po yung pinaka-controller ng ating immune system. Siya yung sa orchestra, kumbaga siya yung nagdidikta kung ano ang gagawin ng iba pang mga immunity cells natin. Kaya, gumaganda po ang immune system ng katawan ng isang tao kapag nag-take ng Imuking, no? Again, back up po ito ng mga study. At dahil dyan, ang Immuse, ang kauna-unahan at nag-iisang food supplement sa Japan na nabigyan ng tinatawag na functional claims. Ano ibig sabihin nun? Sa Pilipinas po, ang mga food supplement natin, kahit itong Oxynergy, may nakalagay sa baba, no approved therapeutic claim. No? Kasi batas ng Pilipinas yan eh. Although lumang batas, kailangan baguhin na. No? Actually, ako nga sabi ko lagi, nagkukontra na yan dun sa isa pang batas ng Pilipinas na tinatawag na Traditional and Alternative Medicine Act na inisponsor ni Dr. Flavier. Maalala po ninyo yon? Ano ang nangyari nung na-approve yung Traditional Alternative Medicine Act? Tinanggap na yung pong medicinal value ng mga herbal plants natin. Like for example, lagundi. Kaya ngayon may mga cough syrup na nabibili sa butika na nakaposisyon as cough medicine. Pero yun ay herbal. Galing yun sa lagundi. Ngayon, kung tayo ay gagawa ng lagundi capsule na supplement, bakit kailangan lagyan ng no approved therapeutic claim? Eh, nilista na ni Dr. Flavier yun as medicinal. Nakuha niyo po yung ibig natin sabihin, ano? Kaya, ito ay lumang batas eh. Kaya lang we just have to follow. Now, sa Japan, sabi ng Japanese government, dahil doon sa 13 na human trials, sabi nila, ang Immuse ay pwede nang bigyan, the only supplement in Japan, ng functional claim. Ibig sabihin, lahat ng sinasabi niya totoo. Eh ano ba yung sinasabi ng Immuse na totoo? Na ito po ay mayroong benefit sa ating immune health. Mahirap patunayan yan sa isang produkto. Pansinin nyo, lahat ng supplement sinasabi, immune system booster kami. Uminom ka nito, lalakas ang immune system mo. Maraming ganun, pero anong ebidensya mo? Ano ang patunay mo na talagang makaka-boost ng immune system yan? Samantalang po, ang Imuking, meron tayong result. Meron tayong clinical papers na pwedeng ipakita na talagang nakakapag-boost siya ng immune system. And at this point, makikita nyo kung bakit unique ang SMH. Bago pa lang ang SMH, nasa pangatlong taon pa lang tayo. Pero ang mga produkto ng SMH ay napakaganda. No? Back up lahat ng science at mayroong mga papers, no? Documents ng ating produkto. So meron din tayong Keto Cleanse, Colon Cleanser po ito, napakasarap, no? Chocolate po ito, galing sa chocolate. Meron din tayong Magnesium Vitamins and Mineral Plus na juice drink. Meron din tayong Magnesium Oil. Kung kayo po ay nagsasuffer sa mga muscle pains, ipahid nyo lang ito. No? Mabilis na nakakapagpa-relieve ito ng mga muscle pains. Kasi magnesium is good for the muscles. Right? Meron tayong coffee. Ayan, makikita nyo po. Kung kayo po ay hindi part ng company, hindi kayo community member, hindi kayo distributor, you purchase it at 290 pesos. But the moment you become a member, naging distributor ka na, you can only purchase it at 160. Napakamura po nito. That is something na isa pang strength ng company. Lahat ng products natin ay napaka-affordable. Kasi yung partner natin dito ay manufacturer mismo. Yung kinukuha natin ng mga products na yan, partner sa company is also the manufacturer. No? Alam nyo ito, maraming company may 12 in 1, 10 in 1, 10 sachets po ito. But if you look at their price, sa member's price, nasa 300 na. Di ba? Familiar kayo dyan, lalo yung mga nag-network eh. Yes. Yung mga 10 pieces na sachet, nasa 300 ang rate niyan sa member's price. Pero tayo, kalahati lang, oh. Oh, tapos tuturuan kang mag-Facebook. Ang Facebook marketing ang labanan presyo eh. Ang Oxynergy kasi ibang kategorya yan. Pero ang kape, 160 lang, napakaganda po niyan. But you need to become a
member. So, bakit ba kailangan maging member? Kasi po, yan yung system ng company para makapagbigay sa atin ng mga benefits. So, can you become a member? Simple lang. Bili ka lang ng product ng wholesale, nakapackage na po yan. No? Magkano ba yung kailangan kong bilhin na product? Depende po sa capacity natin. You can start for as low as 2,500. Imagine niyo sa 2,500, package po yan, siyam na boxes ng kape. Wala akong nakita na company ngayon sa Philippines na merong entry na kape. Kung meron man, napakataas ng presyo. Kasi ito po, value for money. Divide mo yan, no? Di ba? Pag kinumpit mo yan, 290 ang isang box ng kape natin sa SRP. Siyam na box ang makuha mo. So, ang gandang retail, ang gandang pagkuhanan ng balikpuhunan. Di ba? Kung nagne-negosyo ka, napakagandang inventaryo. At saka ano ba ang 2.5? Tingnan nyo nga ang cellphone nyo, oh, baka 3 times or 4 times the amount of that entry level. Di ba? So napakaliit na kapital sa isang napakagandang kumpanya, napakagandang mga product, napakagandang business. 2.5 lang. Now, pwede rin po yung Theobroma. Ang Theobroma, masarap, pero kailangan iinumin mo siya bandang gabi kasi colon cleanser yan eh. Malakas po yung digestive enzyme yan. Tutunawin, dilinisin ng colon. Kaya pagising mo sa umaga, maganda ang iyong pagre-release, no, ng mga bowel movement mo. Imagine mo 7 bote. Magkano po ang Theobroma natin? Magkano? SRP? 399. May mga company ako nakita sa ibang company nagpa-market nito, nasa 500 pataas. Tayo 399, 400 pesos. SRP yun ha. Pag member ka, you can get it for as low as 230. 230 pesos. Imagine. Bariya. Diba? Pero magandang negosyo. 2.5 po yan. Now, if I were you, at least po, simulan nyo to sa 4.8. Kasi in terms of benefits, mura yung 2.5 na negosyo kapital, no? Pero, limited ang benefits noon. Mamaya explain ko kung ano yung benefits noon, ano? But if you start the business, at least po 4.8. Yan ang recommendation natin. And you will get 4 bottles of Oxynergy. Magkano SRP ng Oxynergy? 1,250. So yung 4.8 na kapital, pag yan na i-retail mo, 5,000 ang value niyan, no? Value for money. Pero huwag mong ibenta lahat. Yung isa, iwan mo sa bahay. Yung isa, gamitin mo. Yung dalawa, sige siguro ibang retail or sample mo. Gamitin mo yan kasi lifesaver yan. Pwede rin po keto cleanse. The same amount, 4.8. Ang tawag pala natin doon, GoPro. No? Yun ang tawag sa package na yan. Or, if money is not an issue for you, best value is the Star Pro Seller 6680. So, yan po yung pangatlo. No? 6680. 6 na bote na yan ng Oxynergy or combination po ng Keto Cleanse at saka ng MG Vitamin. Now, paano kung sabihin mo, John, gusto ko yung ibang product, ito yung magnesium oil, gusto ko to. Or baka ang gusto po ninyo, yung Imo King, ito ang gusto ninyo. Pwede ba yon? Yes. Ito pong pinakita kong package, sample lang ito. So kung ano yung nagustuhan mong product dyan, kausapin mo yung nag-invite sa inyo, tingnan ninyo, baka nasa loob ng 6680 yung mga product na gusto ninyo. You can also become a member. And if you become a member, ang dami pong benefits. Hindi ko i-discuss lahat ito ngayon. Sa Webes, sa office ng SMH, pwede nating pag-usapan lahat. But I will tell you one of the income streams. Ito po yung team sales bonus natin, no? Kasi among all the income streams, ito yung talagang reason na nagustuhan ko. Kaya ginagawa ko rin itong negosyo nito. Ang tawag po ay team sales bonus. Sa ibang company, ang tawag nila dito binary income, no, or pairing income. But since hindi tayo binary, tawag natin dito team sales bonus. Bakit hindi tayo binary? Kasi ang kailangan mong gawin dito ay minimum of 2 groups, left and right, pero may bonus ka kung gagawa ka ng pangatlong leg. So we are a trinary pay plan company, no? 3 minimum. Dalawa ang minimum. Option if gusto mong magkaroon ng pangatlong group. Mas maganda ba na may pangatlong group? Tingnan nyo kung paano ma-i-improve ang income pag may pangatlo kang group.
Now, meron tayong tatlong pinag-usapang packages, di ba? 2.5, yung Pro Seller, 4.8, yung GoPro, at meron tayong 6.680 na tinatawag nating Star Pro Seller. Lahat ng mga packages po na yan, binigyan ng company yan ng tinatawag na points. Kasi we earn from point system. Ilang points ang Pro Seller? 1. Okay? Ilang points ang GoPro? 2 points. Ilang points ang Star Pro Seller? 3 points. Ang galing tandaan. 1, 2, 3. 2, 5, 4, 8, 6, 6, 80. Di ba? Di ba hirap eh? Anong laman ng 2, 5? Anong laman ng 4, 8? Anong laman ng 6, 6, 80? Ang dami niyan. Marami tayong mix. No? Kung anong gusto mo. Okay? So now, how will you earn from the packages? The company will give us 400 pesos for every paired points. So nagpapares na points, hindi nagpapares na package, hindi nagpapares na tao, kung hindi nagpapares na points. Kasi pwedeng si A ang bilhin, GoPro, 2 points yun. Si letter B, ang bibilhin niya naman, pwedeng Pro Seller, 1 point yun. O pagka meron ditong 2 points, dito may 1 point, ilan yung nag-pair na points? 1. Di ba? Pero dito, dahil 2 points, merong hindi nagamit na point. Carry over yon. Nakuha niyo po? Basta ang usapan dito, per point, 400 ka. Simple. Now, kung kayo po ay network marketer, analyze nyo to. Kasi ito yung tinignan ko eh. Analyze nyo to. 2.5 ang entry. 1 point. Mag-prepare ng 400. Malaki, maliit. Sa mga sanay sa ganitong negosyo. Honestly, malaki po yun. Dahil may mga companies who are offering almost the same amount, yung iba nga 3,000 pa eh. No? Or yung iba 2,500 din, but the paying value is only ranging from pinakamataas 300 sa nakita ko. May nagbibigay 2,500 ang entry, 200 lang ang pairing. May nagbibigay 2,500 ang entry, 250. Ang pinakamataas sa bracket na yan, na 2,500, na nakita ko is 300. Pero tayo, ano yung binibigay natin? 400. So, itinaas yan ni Sir Danny yung ating level ng income. Again, isipin ninyo, we are the only company promoting liquid oxygen. Ang future nito napakalaki. Tapos, ang income na ibinibigay ng company is also above average sa industry standard. Kaya beneficial yan sa atin ng mga distributor. 4.8. 4.8. 2 points. Every point paired is 400. So magkano pairing ng GoPro? 400 times 2. How much is that? Pag parehong GoPro ang binili, 4.8. Bumangga sa 4.8, meron kang 800. Malaki maliit sa industry standard. Malaki pa rin. Maraming company ang entry 5,000. Magkano pairing? 500. Nasa ano yun? Nasa standard yun. 5,000 entry, 500 ang pairing, standard yun. Pero tayo, walang 5,000 ang entry natin, 4,800 lang. Pero ang pairing natin, 800. Profitable. Hindi ka mahihinaya, mapudpud ang takong ng sapatos mo, kakapromote ng Oxynergy at ng ibang product kasi maganda ang income. How much more kapag ang binibiling package ay 6,680? 3 points pairing. Ito. So 3 times 400 is 1,2. 6,680, 1,2 ang pairing, malaki maliit sa standard. Super laki. Kasi ang entry ngayon na 7,000 can only give you 1,000 pesos per pair. Meron ng mineral drugs company, 7,000 ang entry, 500 lang ang pairing eh. Hindi ka pa lugi doon. Parang lugi na tayo doon ha. 7,000 ang entry, 500 ang pairing. Pero dito po sa SMH, walang 7,000 ang entry eh. 6,680 lang. Pero 1,200 ang pairing. Eh paano kung nagtatrinary? Paano kung may tatlong grupo pa na bumabangga doon sa binary mo? Ang mangyayari po dyan, 1 point sa 1 point, 400,
Tapos meron pang isang grupo, pumasok din, nag-pro seller din 1 point din, another 400. Kaya pag nag-trinary, 800, malaki yan. No? Sa 2.5 ng entry, 800 ng trinary, malaki yan. Now, how much more pag nag-go pro? 2 points sa 2 points, 800. Pag nag-trinary, another 800, 1.6. Malaki yan. Okay? Pagka naman nag-pro seller, 3 points sa 3 points, 1.2. Pag nag-trinary, that's another 1.2, 2.4 pag nag-trinary. Hindi mo makokontrol ang grupo mo. Pag nagkaroon ng seminar na katulad nito, downline mo yung isang naka-attend, gagawa ng tatlo yan, hindi mo makokontrol yan, magbubuo ng grupo sa ilalim yan. Bibilangin mo lang dito sa grupo na to, ilang kaya ang points ko? Dito sa grupo na to, ilang kaya ang points ko? Bibilangin mo every day because daily payout tayo. Hindi ka na maghihintay ng Friday. Daily payout via GCash, PayMaya, and GoTime. Kung kailangan mo, si Sir Danny, pwede pang magbigay every hour. May mga ganun. May mga leader doon, dala-dala. May nag-15 heads eh. Eh, syempre, networker talagang kailangan ng budget, di ba? Sige na, encode natin. Ini-encode na nila ngayon. Pagka-encode, process, after 5 minutes, Sir Danny, may 15 heads na pumasok eh. Pwede na bang ma-encash? Real time po kasi yung processing ng website. Pag encode mo, ikot yung pay ring, kita mo na agad yung income. Pag nag-display yung commission mo, pwede mo nang withdrawin. Walang antayan. Walang antayan. Basta i-request mo lang. So, maganda produkto, liquid oxygen, walang katulad, walang competition. The only product na gagamitin mo during times of emergency. Maganda ang pay ring, maganda ang income, daily payout, ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pang kailangan natin sabihin? Ay, thank you, Doktora. Thank you very much. Galing ni Doktora talaga. Oo, salamat po. Di ba? Ano pa? No? So, we hope you see the vision. Yes, maliit pa tayo ngayon. Eh, wala namang company pag umpisa, malaki agad eh. Meron, ako yung company ko na kung saan kami nagsama ni Sir Danny, 2007, may-ari ng Lotto. Super billionaire. Pero nahan sila ngayon, wala na rin eh. So, hindi basis lagi yung mayaman ang owner. Hindi basis lagi kung malaki agad yung operation. Hindi basis lagi kung mga magagaling or mayayaman, may pera yung nagpapat. Hindi yun lagi ang basis. It's a good point, but it is not a guarantee for success. Ano sa tingin nyo talaga ang guarantee for success? Ano kaya? Do you think mas may weight ang value ng product kesa sa yaman ng owner? Ferncy, hindi mayaman nung nag-umpisa yan. Ang tagal ko po sa Ferncy. Hindi po ganun kalaki ang operations ng Ferncy. Lumaki ang Ferncy because in-accept ng market yung selling point ng product. The only non-acidic. Doon kumita eh, di ba? Lahat ng iniinom natin, acidic, asim ang sikmura mo eh. Nag-launch sila ngayon, non-acidic. In-accept, in-embrace ng market. Now, what we're saying right now, wala kang ibang gagamiting supplement pag ang tao nangitim na ang labi. Pag inatake, wala nang malay, wala kang ibang gagamiting supplement, liquid oxygen lang. And 1 box of Ferncy that time is also 750. Yung time po namin, 750. Ito ganun din, 750, pero liquid oxygen. So look at the future. Hindi po kayo dito lugi. Kasi maganda ang produkto, kung nag-network ka sa tingin mo, mas maganda yung complan mo, di okay, hindi ka naman namin pinipilit, pero bumili ka ng Oxynergy, ha? Maya, atakihin ka bukas. Sabi, pag naman sana. Ano natin alam eh, di ba taking time bomb eh. Napakaganda ng product natin. At sa Complan, ako, I can debate on the Complan. Sa tagal ko po sa industry, alam ko na, basa ko na kung maganda o hindi yung Complan. Ito po, one of the best. Hindi tayo perfect Complan, but one of the best kasi malaki ang kita mo. Okay? So, yan po ang ating iiwan na mensahe. Walang maximum pairs per day. Walang fifth pair. Walang renewal ng membership.
walang maintenance sa binary, walang flash out. Kaya, oh, teka muna, John. Sabi mo, ang tagal mo na sa industry eh. Hindi ka ba natatakot dyan? Sabi mo, alam mo na yung mga ibang complaint, pero sa akin ha, bago lang ako, pero takot ako dito, parang no flash out, no maintenance, no maximum pairs. Kaya bang i-provide ng company yan? Kaya po. Kung gusto nyo malaman kung ano yung mga safety net nito, we invite you sa SMH office on Thursday. Pag-usapan natin anong ginawang magic ni Sir Danny para ma-provide po sa atin lahat ito na hindi tayo nangangamba. No, meron pong formula. Maganda. The only in the industry din. Sa kanya ko lang nakita yung ginawa niyang safety net. Actually, binaliktad niya eh. Di ba sa mga company, may 10 pairs a day, gano'n, 16 pairs a day. Meron din tayo noon. Pero i-implement yon hindi agad-agad. Binaliktad nga niya eh. Kasi sabi niya, noon John, tayo, builder tayo eh. Bumubulusok kasi hataw eh, di ba? First 2 months mo hataw eh, hindi mo maiwasan. 100 agad, 200 agad, sa isang leg, sa strong leg. Biglang pasok ng 10 sa kabila, sa weak leg, lano, ubos. Flash out yun nandun sa kabila. Kawawa naman tayong builder. So ang ginawa niya, binaliktad niya, 10 pairs pa rin tayo per day. Pero hindi mo yan mararanasan hanggat wala kang tinatamaang income. Meron po yun, makikita niyo po yun dito sa Thursday. Kaya babalik ka rin eh. Babalik ka rin sa 10 pairs a day. Eh. Meron pa rin 10 pairs a day, pero hindi mo yan agad-agad mararamdaman yung 10 pairs a day. Binaligtad niya. O ano ba? Okay na tayo. Di ba? Ang presyo natin ng mura, o tinan niyo po ha, 125 yung mga wrap natin, SRP yun. Yung coffee natin, 290. Yung Keto Cleanse, 399. Yung magnesium oil, FGB Plus, 350 lang. So mga nasa ganun lang, hindi tayo lumalampas ng 1,000 mga product natin. Synergy 1250 SRP. O, sige po, ngayon na tayo magtanungan kung may gusto pa kayong itanong. Meron kayong gustong linawin. Bottom line, tandaan nyo po marami na kasi akong sinabi. Actually, medyo mahaba-haba yung presentation natin kasi po, first time gusto ko sana ma-absorb nyo ng gusto yung Synergy. Every Wednesday night, meron tayong Zoom. At doon sa Zoom na yon, iba-ibang topic ang dinidiscuss. Hindi katulad nung last week. So example, nung Wednesday, ang topic po namin sa Synergy ay tungkol sa cardiovascular disease. Nung isang Wednesday naman, tungkol sa diabetes. Iba-iba, kaya hindi kayo magsasawa. That is our support para makapag-build kayo ng network. Ano bang gagawin nyo after this meeting? Mag-join na po kayo. Piliin nyo na. Para saan ka ba? 25, 48, 6680. Now, that is the first move. Mag-join ka na. Pumili ka ng combination ng product na gusto mo, baka nandun sa package, pwede yun. Pagkatapos po, mag-invite na kayo ng mga kaibigan at kamag-anak, mahal nyo sa buhay na bumili rin ng Synergy. Pero paano nyo paliliwanag? Samantalahin ninyo yung Wednesday Zoom. Kasi kahit nasaan tayo, ginagawa po yun online. From time to time, may ganitong mga presentation ng company, sponsored. Sa office po, ang swerte nyo nga kasi meron kayong branch office. May mga leader po tayo doon na pwede rin mag-present ng mga products natin. At naghihintay sa inyo ang isang magandang negosyo. Okay, habang nagsaserve ng ating staff, let me know kung meron kayong gustong itanong about the product, about the comp plan, or anything about what we have discussed. Meron kayong gustong linawin, baka may nasabi ako na hindi nyo masyadong naiintindihan. Now is the time. Tapos na po ako sa presentation ko. Yes po, ma'am. Okay, 8 years old. Kapag ano po siya, below 7, no? Below 7, kalahati ng adult dose. So kung tayo ay adult, no, 10 drops, ang children, 7 years old and below, ay kalahati, 5 lang po. 5 patak sa umaga, 5 patak sa gabi. So ang 8 po, pwede nyo nang bigyan ng ano yan, pwede nyo nang bigyan ng full dose. 10 drops. Ma'am. Aha, okay. Okay. Maganda po yung tanong. May question po dito. Ang Synergy ba ay makatutulong for
Cancer patients, definitely 101%. Ma'am. Meron tayong isang presentation about cancer at ang kino-quote natin doon yung pinaka-expert sa cancer. Nobel Prize winner 2 beses, no? Sabi niya, ang cause ng cancer is lack of oxygen. Ang cancer cells, pag tinamaan ng oxygen, patay agad. Namamatay sila kasi ano sila anaerobic. Nabubuhay lang sila sa walang oxygen na environment. In-oxygenate mo, dinamihan mo yung oxygen sa dugo, patay sila. Kukunting. Best for cancer. Meron tayong lupus, no? Na patient, cancer din po yun. Hindi na ho yun makatayo. As in, binubuhat na yun ng parents niya para paliguan, para pakainin. Nag-take po siya ng Oxynergy for 3 months plus another green supplement. No? Yun po, after 3 months, nagtrabaho ulit. Walang problema po. Basta, lalong kailangan niya yan eh. Kasi ang Oxynergy, kaya po siya, mapapansin niyo yung pangalan, energy yung root word nito eh. Oxygen and energy. Kasi oxygen is energy for the cells. Lalakas po siya. Pag nag-chemo siya, lupay-pay yan eh. Walang energy, walang oxygen. Bigyan nyo ng oxygen, para siyang low battery na cellphone. Good for cancer patients po. Pero hindi po 10 ha. Ang kailangan na po niya, pagkaganon, 20 drops 4 times a day. 20 drops 4 times a day. 4 times a day. Sa Parkinson's, ma'am, unfortunately, wala pa tayong ano talaga doon. No? Wala pa tayong specific na case na meron sa Parkinson's. Kasi isa yan sa mga mahirap i-handle. Pero, you can have, patry natin sa kanya yung immune at saka yung kasi ano po yan eh, autoimmune. Yes po. Loss of hearing? Oo. Pwede po ang Oxynergy 2 drops. 2 drops. Kabilang pain. Meron tayong case niyan, eh, discharge. Nawala eh. Nawala. Isa sa ears. Yung pong ano, ito po very effective sa arthritis, pero sabayan siya ng Oxynergy. Kasi ang Oxynergy po, may another presentation tayo, anti-inflammatory. Kaya po namamaga yung ating mga joints. Meron po kasing ano yan eh. Meron po tayong ano dyan, presentation. Maganda po ang oxygen sa arthritis. Pero samahan nyo nung magnesium oil. Pahiran nyo, tapos patakbo kayo. 10 drops sa umaga, 10 drops sa hapon. Okay ka naman? Satisfied ka na dun sa tanong mo? Baka may follow-up ka pa eh. Okay na? Yes. Pahid nyo po. Pahid nyo dun. Pahid nyo dun sa affected area. Yes. Laging Oxynergy kasi ang Oxynergy, gasolina po siya ng kotse. Siya yung bibigay ng power eh. Lahat ng supplement, even gamot, mas maganda absorption pag mataas ang oxygen level. Ano pa? Meron pa ba? Opo, sir. Yung sa ano sir, yung kape natin, Opo. bawal sa bata. Ilang edad ba yung pwede Actually po, as long as pwede, kaya na niyang mag-swallow ating product, okay naman. Okay naman siya. Pwede naman. I-lessen na lang po yung ano siguro, yung frequency ba, tsaka yung quantity. yung ano, yung mga 10 years, pwede na, no? Pwede na. Pero bakit po ba paiinumin ng kape? Dahil gusto niya or gusto niya ako? Ayun, instead na binibigyan niyo siya ng ordinary coffee, okay naman. Bigyan niyo lang less quantity. Pero alam niyo po kung bata meron tayong presentation.
Kasi sa dami ng produkto natin, hindi natin may present lahat, no? Pero meron tayong isang presentation for green power na ang sinasabi nating segment ng market ay mga bata. Kasi ito pong super green na ito, itong green power na ito, ano nito ang daming nutrition na ibibigay nito. May moringa, may spirulina, may green barley, mayroong ashitaba, may matcha, may green tea, ang dami. Ang mga bata ngayon, bigyan mo ng isang plate na mayroong pong saluyot, merong ampalaya, may ay nako, magpapaluan tayo. Di ba? So, ang bata, ang ibig sabihin ay mayroon pong problema sa nutrition. Actually, in-acknowledge na po yan ng WHO. Meron silang bagong term dyan na tinatawag nila, no? Ang tawag po dyan ay hidden hunger. Ang hidden hunger ay hindi yung nakakaramdam ka ng gutom. Ang hidden hunger ay tumutukoy sa gutom ng katawan sa nutrition. Kasi ang mga bata, ang kakainin lagi ay mga processed food. Spaghetti, hamburger, french fries, no? Yun ang gusto nila. So, hindi na natin nabibigyan bilang magulang, bilang mga guide sa kanila ng proper nutrition. Ito po ang the best. Alam niyo po, pag natikman niyo ito, ay napakasarap po nito, napakasarap ng lasa nito. Hindi ito tatanggihan ng mga bata. Kasi ang lasa nito, pag ito po ay nilagyan nyo ng ice, no? Nilagyan nyo sa shaker, daig pa nito yung nabibili ng mga frap sa mga coffee shop, daig pa nito yung nabibili mga ice, kung ano-anong mga juice drink dyan sa store. Masarap na masarap ang lasa nito. Ito ang bigay po natin. Para kung bata, instead na kape, ito bigay natin. Meron ba, sir? Bakit hindi pa lang pwede sa ano yung nagpahinit? Yung alin po? Yung kape. Yung kape natin. Kasi meron pong mga tao na masyadong sensitive doon sa coffee beans. Sensitive sila doon sa caffeine. May mga tao na may problem po sa heart, nagpa-palpitate, no? So, hindi ina-advise sa kanila na uminom ng ganong klase ng product. Kaya tayo, may mga variation. Kung hindi ka pwede sa kape, may mga religion, bawal ang kape. No? May mga religion, bawal sa kanila uminom ng kape. Meron tayong MG with juice. So, imbis na kape, ito na lang ang iinumin natin. Pero alam nyo, ito po, ito I highly recommend kasi pwede po itong gamitin meal substitute. Doon sa presentation natin na ginagawa, ako po kasi part ako ng SMH, naging distributor ako, ano pa lang almost 1 month pa lang. Ang ginawa ko, ito, meal substitute ko na ito. Ang waistline ko po ay 44. Naka-tuck out ako ngayon kasi maluwag na yung pantalon ko. Kailangan ko nang bumili ng bagong pantalon na mag-fit sa aking waistline. No, nasa 43, 42 na yung waistline ko ngayon. Anong ginagawa natin? Hindi na ako nag-aalmusal. Instead of breakfast, isang sachet na lang ng green power ang aking iniinom. Kasi isipin po ninyo ito, tanungin natin ang sarili natin. Pag nag-almusal ka ba, gutom ka ba? Di ba? Maraming tao, pagkagising, ang tinitingnan, ano bang almusal ko? Pero gutom ka ba? Merong survey, tinanong, ano? Bakit ka kumakain? Yun ang tanong, simple question. Bakit ka kumakain? 3 po yung sagot na nag-top sa tatlong top 3 answers. Unang sagot, sabi ng tao na tinanong, ba't ka kumakain? Gutom ako eh. Siyempre naman, di ba? Pag nagutom ka, kakain ka. Alright, yun ang unang answer. Pangalawang sagot, kasi masarap. Bakit ang high blood, mataas na nga yung kanyang hypertension, kain pa ng kain ng lechon? Anong sagot? Masarap eh. Pero meron pangatlong acceptable answer. Because of nutrition. Yun ang tamang sagot, pero nakalimutan na natin lahat. Bakit ka ba kumakain? Kasi gusto nating ibigay sa katawan ang tamang nutrisyon. Pero naging masyado na tayong busy, nakalimutan na natin ang tunay na dahilan ba't tayo kailangang
kumain. So ngayon, kung gusto natin pong ma-manage yung ating weight, no? This is another approach ng presentation. Sabi ko nga, marami tayong klase ng presentation eh. Meron tayong isang presentation na gagamitin natin sa Facebook marketing, weight loss. Weight loss. Kaya ako po nag-document ako ng aking mga picture dahil yung mismong experience ko ang gagamitin kong testimonial evidence dun sa weight loss. Ang isa sa magandang gamitin nating weight loss regimen ay ang green power. Kasi bawasan mo lang yung maghapong kain mo ng almusal or kung hindi mo talaga kaya. May mga tao hindi talaga kayang hindi nag-almusal eh. Sumasakit ang ulo daw nila pag hindi sila nag-almusal eh. Eh di gawin mo sa hapunan, huwag kang maghapunan. Or kung gusto mo huwag kang magtanghalian, basta ang point, mag-skip ka ng isang meal. Mamamatay ka ba pag hindi ka kumain ng tanghalian? Hindi naman eh. Ang maganda pa nga, ang ipapalit mo, nutritious food. Now, ito ang ito ang nakakapagtaka. 3 na kami sa office na gumagawa nito, no, na nagdo-document ng weight loss namin. Nung hindi siya nag-Oxynergy, nag-green power lang siya, nagda-diet siya, nag-skip siya ng isang meal, sumasakit ang ulo niya. Pero nung sinabayan niya ng Oxynergy, nawala po yung headache. So, if you want to lose weight, ang first formula, huwag kang kumain ng isang meal. Pero para hindi ka mabawasan ng nutrition, bigyan mo ang body ng nutrition, gamitin mo Super Green. At sabayan mo ng Oxynergy para mawala yung sakit ng ulo. Pero bago mo gagawin yan, gagamit ka muna ng Keto Cleanse sa loob ng 4 na araw. Kasi, kumakain tayo eh. Kailangan syempre muna, disposal. Maglilinis ka ng bahay, maraming kalat. Lahat ng kalat na di kailangan, tapon mo na yan. 4 na araw po yun. Sa unang araw, isang bote buo. Isang bote po, ubusin nyo to sa gabi, isang buo. Sa unang inom. Masarap. Tapos kinabukasan, naku, mas masarap. Ngayon, yung 3 natitira, di ba, 4 na bote? 4 na bote. Yung 3 bote matitira, iinumin mo na ng 6 na araw. Kalahati na lang. Second day, kalahati. Third day, kalahati. Fourth day, kalahati. So, ibig sabihin po, 1 week na gagamitin mo yung 4 na bote. Sakto, may package tayo na 4 na bote, 2.5. Di ba? So, yun. Now, samahan mo ng green power natin for meal substitute. Samahan mo ng Oxynergy for oxygen. Magkano? 2.5 na yung 4 na bote. Tapos yung green power natin, magkano yung green power natin? 400, no? O, 450 pag hindi, magkano SRP? 960 ang isang bote. Hindi mo naman ito laging gagamitin kung gusto mo lang magpalinit ng tiyan. Ako ngayon, no, hindi ko na maitaki na kaya eh. Kasi lalawlaw na yung pantalon ko. Maluwag na yung aking pantalon. So, 1 month po yung target ko na yan, no? 1 month na diet para magamit nating testimonial. Kung kayo po ay mag-aaral ng Facebook marketing, the best social proof that you can give your customer is yourself. Tuturuan namin kayo mag-selfie. Tuturuan namin kayo mag-vlog. Nakikita niyo yung mga sa Facebook, nagkuha, ganyan. Bakit hindi nila nakakalimutan yung sinasabi nila? Ba't ang galing-galing nila? Kasi binabasa nila sa cellphone yung script. Meron kaming ituturo sa inyo, magda-download kayo ng 2 mobile application, libre yun, da-download nyo lang. Tapos pag nagsiselfie ka, binabasa mo, "Hi! Hello everyone!" Kala mo memorize, no? Yung pala, binabasa niya sa cellphone. At habang binabasa niya sa cellphone yung script, naka-on ang camera mo. Nagbibideo ka na. I-post mo yun. Di ba? At meron tayong nilalaunch po na website, ha? May bagong website ngayon for online ordering. teamsmh.online. Yan ang ating website. Diyan sa website na yan, pwede na mag-order, i-deliver sa bahay, magbabayad yung customer via GCash. Magbabayad yung customer Paymaya, or pwedeng bank transfer. Pwede rin credit card payment doon sa website. I-deliver na po yun. Drop shipping na yun. I-launch yun sa August 17. Kaya ina-announce ko na po sa inyo. Kaya, ulitin na, magandang produkto, mura.
Maganda ang Complan, may online. Taga rito sa Davao ang may-ari, kilala ninyo. Di ba? Very credible person. Kaya walang walang takot ba na trabahuhin ito. Kaya kung hindi pa kayo member, we highly encourage you to join immediately. Huwag kayong pauli. Okay? Ano pa? Ano pang question natin? Meron pa? Meron pa tayong gustong linawin? Any other question? Mag-invite po kayo sa Webes. Yun siya per person. Apo, sir. Kanina na Opo. mag-provide. Gusto ko kung sa dahil. Mhm.